Pinagpala ka ba o kahabag-habag? Ito ang pagmumunian natin ngayong araw. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Brothers and sisters, hindi biro ang maging biktima ng bagyo at baha. Sa isang iglap lang, pwedeng mawasak o mawala ang bahay na iyong matagal nang ipinundar. Ang mga kagamitang pinag-ipunan, regalong iniingatan, mga hayop na inaalagaan, mga dokumentong pinakatatago-tago, at mga diploma, tropeo at medalya na pinakakatangi-tangi. Lahat ng ito pwedeng mabasa lang o lumbog at anurin. Mayaman ka man o mahirap, masakit sa dibdib, masakit sa loob. Lalo na yaong namatayan, nasunugan, may malubhang sakit, o yaong naging biktima ng karahasan. At mas lalo pa, yaong sa araw-araw, wala na yatang katapusan ng dusa, kakulangan, ang utang, ang gutom, pagod o lungkot. Kaya nga po kagitla-gitla na kung nasa ganitong pagkakataon ka, tapos sasabihan ka na ikaw ay pinagpala. Pero gayon ang sabi ni Kristo. Sa ating ebanghelyo ngayon, tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi, "Pinagpala kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pinagpala kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Pinagpala kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magsisitawa. Pinagpala kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao ay kinapupuotan kayo, ipinagtatabuyan at nilalait ng mga tao at pinaparatangan kayo ay masama. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung gayon ang mangyari sa inyo sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit." Brothers and sisters, hindi ba't kagitla-gitla? Kahit sinong tao ang magsabi na sa gitna ng iyong paghihirap, pagkagutom at pagkalungkot, ikaw ay pinagpala. Aba baka balikan mo ng ano ito? Masamang biro? O sobra ka namang walang awa? O umalis ka na lang at hindi ka nakakatulong? Pero pansinin po natin, ang nagwiwika na ito ay hindi lang tao, kundi si Jesus, ang Panginoong Jesus. Ang nagsasalita ay si Jesus na maawaing Diyos, si Jesus na mapagpagaling, si Jesus na bukas palad, si Jesus na mapaghimala, si Jesus na mahabagin, si Jesus na mapagmahal. Siya ang nagsasalita, kaya't ang sinasabi niya ay totoo at katotohanan. Pansinin pa po natin na ang sinasabihan ni Jesus rito ay hindi kahit na sino lang na mga dukha o nagugutom o nalulungkot. Ang sinasabihan niya ay ang kanyang mga alagad. Ang mga alagad na ito ay nananalig na ang lahat ng bagay sa daigdig na ito ay hindi na magtatagal. For the world in its present form is passing away, ayon nga sa ating unang pagbasa sa unang Korinto. Ang mga alagad na ito ay nananalig na meron at merong bukas. Meron at merong kinabukasan. Meron at merong langit. Meron at merong buhay na walang hanggan. Merong kaharian ng Diyos. Merong Diyos na siyang may akda ng lahat. Para sa mga alagad ni Kristo, ang langit, ang buhay na walang hanggan ay nagsimula na at nangyayari na dito sa lupa. Sabi nga ni Pope Benedict XVI, "This justice and this beatitude are realized in the kingdom of heaven or the kingdom of God
which will be fulfilled at the end of times, but which is already present in history. Sila ang pinagpala. Ang pinagpalang dukha ay yayaman sa pagkakamit niya ng kaharian ng Diyos. Ang pinagpalang nagugutom ngayon ay mabubusog. Ang pinagpalang tumatangis ngayon ay magsisitawa. Brothers and sisters, mahal ng Diyos ang kanyang mga alagad. Kilala niya ang bawat isa sa kanila. Alam ng Diyos ang pinakamainam para sa kanila. Kaya nga ang Diyos, gagamit siya ng mga taong magiging instrumento niya ng kanyang pagpapala. May tatawagin lagi siya para tumulong sa mga dukha, magpabusog sa nagugutom, magpasaya sa mga nalulungkot, at magbigay hustisya sa mga naaapi. Pareho niya silang pagpapalain. Yaong ang pag-asa ay nasa sa Diyos, at yaong mga nagpapasalamat sa pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging bukas palad sa iba. Sa tuwing may bagyo po at pagbaha, naaalala ko ang kwento ni Brother Al Arisgado. Dating maralita, nakatira sa squatters area, gumagawa ng mga religious articles na inilalako niya sa mga jeepney drivers pang display sa pampasaherong jeep. Minsan, ayon sa kanya, may malakas na bagyo at malawakang pagbaha, kaya tigil ang pasada. Wala tuloy bumibili ng kanyang inilalako. Wala siyang kita. Maging pamasahe man lang, pauwi, wala siya. Naiiyak na lamang at umusal ng dasal si Brother Al. Ngunit biglang may lumapit sa kanya na tindero rin. Nang malaman nito na wala man lang pamasahe pauwi si Brother Al, binigyan niya si Brother Al ng kalahati ng kung magkanong pera meron siya. Sapat para sa pamasahe ni Brother Al at pambigas at pangulam ng kanyang pamilya. Binalikan ni Brother Al ang taong ito, pero hindi na niya nakita pa. Para kay Brother Al, ang Panginoong Hesus ang may gawa nito. Sa paglipas ng panahon, gumanda ang buhay ni Brother Al dahil sa pagsisikap, dasal ng pamilya at komunidad at awa ng Diyos. Nakagagawa na siya ng mga magagandang imahe at iba pang religious articles para sa tahanan at sisimbahan. Habang patuloy naman siyang naglilingkod sa simbahan at sa CFC. Ngayon si Brother Al ay isa na sa pinakamalaking manufacturer at distributor ng religious articles sa Pilipinas. Brothers and sisters, nawa ay magpatuloy tayo sa pagiging alagad ni Kristo Jesus. Pinagpala niya tayo sa ating kahirapan, pinagpapala pa rin niya tayo sa ating kaginhawahan. Pinagpapala niya ang lahat ng kanyang alagad dahil sa kaalaman ng mga ito na lumilipas ang lahat ng bagay sa daigdig. Mamuhay nawa tayo na naghahanda patungo sa buhay na walang hanggan ang kaginhawahan dahil nasa piling tayo ng ating mapagpalang Diyos. Sama-sama po tayong manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat at nakilala ka namin, ang Diyos na mahabagin, mapagmahal at mapagpala. Salamat sa lahat ng pagpapala, lalo na sa panahon ng aming kahirapan, kagutuman, kalungkutan at kawalan ng katarungan. Salamat sa lahat ng kung anumang bagay na mayroon kami ngayon. Salamat din sa lahat ng kung anumang bagay na wala kami ngayon. Nawa ay maalala lagi namin na ang lahat ay lilipas din maliban sa iyong pagmamahal sa amin. Huwag po ninyong itulot na mapalayo ang aming pamilya sa inyo. Tanggapin po ninyo kami bilang inyong mga alagad at gawin po ninyo kaming mga instrumento rin ng inyong pagpapala. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak,
at ng Espiritu Santo. Amen.